nagdiriwang at nagpupuri sa isang diwa't tinig, isang pagdakila, atas ng pag-ibig mo'y diringgin. Ang bayan mong pinili, hinirang mong itatag, isang liping buhay sa pagpapahayag ng iyong salita. Panginoon, iyong sambayanan, nagdiriwang at nagpupuri sa isang diwa't tinig, isang pagdakila, atas ng pag-ibig mo'y diringgin. Sa isang diwa't tinig, isang pagdakila, atas ng pag-ibig mo'y diringgin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Ipagdiwang natin ang pagmamahal ng Diyos. Ipagdiwang natin kaugnay nito ang kapanganakan ng ating mahal na ina. Ipanalangin natin ang bawat isa na sa panalangin din at patnubay ng mahal na ina, ang buhay natin ay mas lalong maging kalugod-lugod sa Diyos. Upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimuna sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ibinaglalangan, sinasamba ka dahil sa kanilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoon Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, amen, amen. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Dasal natin ang mga tumutulong sa ating simbahan, ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa kanila. Magdasal natin ang mga OFW. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop ay itunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ng kalayaan at pamanas sa piling mo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, ipinahahayag ni Propeta Isaías ang mga tandang mangyayari sa pagdating ng Panginoong Diyos na ang mga inaayawan at nangangailangan ay kakalingain at pupunan. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sabihin sa pinanghihinaan ng loob. Huwag kang matakot. Lakasan mo ang iyong loob. Darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Ang mga bulag ay makakikita at makaririnig ang mga bingi. Katulad ng usa, ang pilay lulundag. Aawit sa galak ang mga pipi. Mula sa gubat ay bubukal ang tubig at ang mga batis dadaloy sa ilang. Ang umuusok na buhanginan ay magiging isang lawa. Sa tigang na lupa ay babalong ang tubig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Ang maaasahang lagi, Panginoon, panig sa naaapi. Ang Diyos na hukom, may pagkaing handa sa nangangagutom. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Pinalayan niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay tinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila, masamang balangkas, pinipigil niya. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Walang hanggang hari ang Diyos na poon, nabubuhay lagi ang Diyos mo Siyon. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni Apostol San Pablo na iwasan ang pagtatangi ng tao dahil hinirang ng Diyos ang mga aba upang maging mayaman sa pananampalataya. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, bilang sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Panginoon, huwag kayong magtatangi ng tao. Halimbawa, pumasok sa inyong kapulungan ang isang lalaking nakasingsing ng ginto at nakadamit ng magara, at isa namang dukha na panay sulsi ang damit. Kung asikasuhin ninyong mabuti, yaong magara ang damit, at sabihin sa kanya, dito kayo maupo. At sabihin naman sa dukha, tumayo ka na lang dyan, o kaya'y sa sahig ka na lang maupo. Nagtatangi na kayo at humahatol ng mali. Tingnan ninyo, mga kapatid kong minamahal, hinirang ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutan upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kahariang ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia, alleluia.
ay kanyang ginamot. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng ating Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagbalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea. Matapos tahakin ang lupain ng Decapolis, dinala sa kaniyang isang lalaking bingi at utal, at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kaniyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos lumura at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Ephata, ang ibig sabi, mabuksan. At nakarinig na ito. Nawala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kaninuman. Ngunit kung kailan sila pinagbabawalan ay lalo naman nilang ipinamamalita ito. Sila'y lubhang nang kilala sa tangwika. Anong buti ng lahat ng kanyang mga ginawa? Nakaririnig na ang bingi at nakapagsasalita ang pipi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome po sa Our Lady of Last Let Quas. At nagtatangi ng kapwa, wala daw dapat tayong paborito. Nako, medyo nagre-react na yung mga sa palagay nila'y biktima dyan ng favoritism sa mga anak na nag-aakusa sa kanilang mga magulang na ang kanilang mga magulang ay may paborito sa mga kapatid nila. Sa mga empleyado na sa tingin sa kanilang mga amo ay may paborito sa mga kapwa nila empleyado, sa mga kawani ng simbahan, lingkod ng simbahan o gobyerno na nag-iisip ng kanilang mga leader na pinaglilingkuran sa tingin nila ay may favoritism. Pero tama nga kaya ang akusasyon, tingin at palagay natin sa kanila na may favoritism talaga sila? Baka naman yung inaakala nating favoritism nila ay preference lang pala. Bagamat magkamukha po yung preference at favoritism, parehong pumipili yan, may pagkakaiba yan sapagkat may pagkakaiba yan ng dahilan. Yung preference, walang masama dyan sapagkat pumipili lamang yan dahil kinakailangan pumili. At karapat dapat naman yung pinipili. Pumipili siya at hindi niya winawalang halaga yung iba, hindi na initsipwera yung iba. Pumipili lamang talaga. Sa buhay na ito, kinakailangan nating pumili at walang masama doon. At sa buhay na ito, natural na tayo magkagusto. Natural na tayo magkaroon ng penchant, inclination towards something or someone. Kahit i-avoid natin yan, nandiyan yan. And I don't think may masama dyan. Hanggat hindi mo nararamdamang inaapi ka, inaitsipwera ka, o inaalis ang iyong dangal o halaga. For example, balik tayo sa example kanina. Baka naman prefer lang talaga ng mga magulang mo, yung isang kapatid mo, sapagkat mas kinakailangan ng atensyon nito. Baka naman mas prefer lang talaga ng mga amo ninyo, yung isang empleyado mo, sapagkat mas deserving sa posisyon. Ito. Baka naman mas prefer lang talaga ng pare o ng mga lingkod ng pamahalaan, ni mayor, ni governor, na siyang ilagay sa posisyon niyan sapagkat mas komportable sila nakatrabaho yung taong yan. Pumipili lang, hindi nagtatangi, gumugusto lang, hindi nagkakaroon ng paborito. Hindi yan favoritism. Preference lang yan at walang masama diyan. Kahit ang Diyos nagkaroon ng preference, tandaan niyo yan. Hindi nga ba't pinili niya ang bayang Israel bilang kanyang piniling bayan? The chosen people of God. Hindi nga ba't si Kristo ay pumili ng 12 alagad lang?
Hindi nga ba si Kristo, nang magkatawang taon, sabi niya, na parito siya hindi para sa mga banal, kundi para sa mga makasalanan lang. O di ba't preference yan? Hindi siya nagtatangi, siya'y pumipili. Meron siyang ginugusto niyang mamuno sa kanyang bayan ito, ang taong ito. Pero wala siyang paborito, sapagkat lahat tayo pantay-pantay sa mata ng Diyos. Ang sabi nga po ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Galacia, 3:28, walang mahirap, walang mayaman, walang lalaki, ni walang babae, walang malaya, walang alipin, walang Hudyo, walang Griego. Tayong lahat ay isa kay Kristo. Pantay-pantay tayo. Bagamat pumipili o may preference kung minsan ng Diyos, in His wisdom, in His own divine plan sa ating mga tao, walang masama dyan. Natural lamang yan. Ang ayaw ng Diyos ay yung meron tayong paborito. Ang ayaw ng Diyos ay yung pumipili tayo, pero yung ibang pinipili natin, inaalisan natin ng halaga. Iniitsipwera. Itinataas natin yung pinipili natin at yung hindi natin pinipili, ay mas lalo nating ibinababa pa. Yun ang mali sa pagkakaroon ng favoritism. You choose one at the expense of another, to the detriment of others. Kaya ang nangyayari, mas nararamdaman ng mga nasa itaas na sila'y nasa itaas at ng mga nasa ibaba na sila'y talagang nasa baba. And that's the danger of favoritism. At tulad sa ating second reading, napakinggan nyo, di ba? Dalawa yung nagpunta sa kapulungan, yung isa mayaman. Ang sabi dun sa mayaman, upo ka dyan, ang kailangan mo. Ang sabi sa mahirap, dyan ka na lang, bahala ka na sa buhay mo. So kitang-kita mo na. Kung ikaw yung mahirap, kitang-kita mo na ang kaapihan mo dahil sa kaawa-awang kalagayan mo. Doon po kami nag-aaral sa seminaryo. Sa original batch ko, 12 lang kami simula sa formation year. Meron kaming isang kaklase na kapag aalis siya, minsan, pagbalik niya, meron siyang dalang mga hamburger. Mga 5 lang yun o 4 lang yun na mga hamburger. Tapos, magkakatabi lang yung mga rooms namin, so maririnig namin, sabi niya, Joel! Kim! Darwin! JB! Ito na hamburger ninyo! Wala yung pangalan ko. Kaya natanong ko yung isa pang kaklase ko, kabayan ko yun eh. Tanong ko siya, di ba napapansin? Sila lang yung laging may hamburger. Bakit kaya? Sabi niya sa akin ganito, kabayan, o tingnan mo, si Kim, si Darwin, si JV, si Joel. Ano bang common denominator ng mga yan? Sabi ko, gwapo. Ayun naman pala eh, sabi ni Michael. Nagtatanong ka ba? Kaya nga ako wala din eh. Hindi tayo gwapo eh. Alam niyo yun? Yung wala akong hamburger, okay lang yun eh. Pero yung mag-sink in sa akin, hindi ako gwapo, matindi oh. Naalala ko tuloy, buti pa yung mga kapatid ko. Kasi yung lahi namin mestizo eh. So nasa dugo ko talaga yung pagiging gwapo at mestizo. Hindi lang umabot sa mukha ko. Mas nag-sink in sa akin, yung ilong ng mga binibigyan ng hamburger, pointed. Yung ilong ko, disappointed. Yun ang mas masakit. Okay? O yung ginawang pag-aresto, nakita naman natin yun eh, kay Alice. Diba? Yung hanggang ngayon ay paghahanap kay Kibuloy. Diba? Alam naman, nakitang-kita natin yan. Diba? Parang may kakaiba. Huwag na nating lukuhin ang sarili natin. May kakaiba talaga. Nakita mo, parang yung mga pulis pa at yung mga otoridad pa minsan na mag-a-adjust sa inaaresto nila, sa hinahanap nila, na okay lang sana. Okay. Kung sa lahat ganyan, hindi naman sa lahat ganyan eh. Hindi naman ganyan ka-cool o kaganda ang pag-aresto. Hindi naman ganyan ka-tolerant ang paghahanap sa mga pinagpapaliwanag ng batas. Hindi eh. Sabi nga ng isang tula na nabasa ko, hindi ko alam kung sino ang sumulat, pero napakalaman, napakamakahulugan. Ang sinasabi dyan ay,
Si Kian, nasa laylayan ng lipunan, may pasok kinabukasan, bumulagta na lang sa daan. Walang kasalanan. Si Alice, may pogo na mga ino-operate, tinakasan ng Senate, sa Indonesia tumalilis, may selfie kasama ang mga pulis. Diba? Ang laki ng pagkakaiba. Makita mo si Alice, ganda, di ba? May ganda nung ngiti niya. Yan yung ngiti niya bago pa siya hinahanap ng mga pulis, di ba? Kaya kung pwede lang, kantahan natin She's smiling like she used to smile way back then. Ewan ko ba? Ako, kayo, di ba? Medyo naiinis ka na dyan. Paano pa kaya yung, halimbawa, yung mga kamag-anak ni Kian, yung mga inaresto dati, may kasalanan man o wala, pero alam mo yon, hindi maganda yung pagka-aresto, yung mga hindi binibigyan ng magandang pagtrato ang karapatan, kahit hindi pa napapatunayang makasalanan, ang laki nung kaibahan. So kung tayo naiinis na, how much more yung mga taong biktima pa niyan, yung mga talagang nasa laylayan. Minsan hindi tayo nagre-react sa mga ganyan kasi okay yung posisyon natin, okay yung kalalagayan natin sa buhay Until maunawaan talaga natin yung kanilang kalalagayan. Yun ang hinahanap sa atin ng Panginoon. For us to be bothered, for us to be disturbed. Hindi tayo nabubuhay sa ating sarili lamang. Yun ang dapat nating harapin, yung problem ng favoritism na yan. Kasi, ang nangyayari dyan, ang lagi talagang nagbe-benefit, yung nasa itaas, yung gwapo, yung maganda, yung makapangyarihan, yung kilala, yung sikat, ang lagi talaga na nagsasuffer dahil sa favoritism, sa lipunan, kahit sa mga sarili-sarili nating tahanan, yung mga nasa ibaba, mas nararamdaman nila ang kaawa-awa. Ala kasi kung magandang trabaho, hindi kasi kung nakapagbibigay kay tatay, kay nanay, hindi kasi kung nakapagtapos ng pag-aaral, kaya ganito lang ako. Ganyan Sabi nga sa Ingles, rubbing salt in the wounds or adding insult to injury. Again, yun ang ayaw ng Diyos. Yung mga nasa laylayan na, tapos mas kakawawain mo, mas ipaparamdam mo pa sa kanila na nandito ko, nandyan ka lang, bahala ka na, nakadapa na, sinusubsub pa. Malaking pagkakasala yan, kapatid, maniwala ka. Kaya natuwa ako nung makita ko ito sa Olympics. Yung isang Indian player ng badminton na si Lakshya Sen, nang siya'y manalo sa quarterfinals ng kanyang division, which, by the way, ay unang beses nakamit ng isang Indian shuttler. So talagang dapat i-celebrate niya yun yung pagkapanalong yun sa quarterfinals. Pero kapuna-puna, tahimik lang siya. Hindi siya nagsisigaw, hindi siya nagtatalon, hindi niya sinuntok ang hangin, hindi niya tinaas ang mga kamay niya, katulad ng dati niyang ginagawa kapag nananalo siya. This time, kahit yun ang first time na makamit ng India, yung panalo ngayon, tahimik lang siya. Tahimik lamang siya, hindi siya ngumingiti. Tahimik lang siyang pumunta sa gitna para kamayan yung Taiwanese na tinalo niya. Sapagkat alam pala ni Lakshya na yung tinalo niyang ito, bago ang Olympics, nag-surgery, naoperahan dahil may iniindang sakit yan, cancer. Nag-qualify lang sa Olympics, pero tinalo niya. So alam niya na kung itataas niya ang mga kamay niya at magsa-celebrate siya at hihiyaw pa siya, pwedeng mas maramdaman ng kalaban niya, talo na sa laban, talo pa sa buhay. Hindi ba't kay gandang eksena? Kung titingnan po natin, ganyan din ang eksena sa ating mabuting balita. Bago pagalingin ni Kristo yung pipi at bingi, nilayo muna niya mula sa maraming tao. Considering na po, pwede niyang pagalingin yon. Pwede niyang pagalingin yon. Nang maraming nakakita, mas sisikat pa siya,
mas magiging favorite siya. At pwede na niya yung pagalingin nang hindi na niya hahawakan pa nang wala nang masyadong maraming seremonyas. Pero bakit ganun ang ginawa niya? Ganun ang ginawa niya sapagkat isa sa mga dahilan, yung kalagayan dati ng Pipi at Bingi, sila ay very down sa lipunan dahil ang mode ng communication, syempre speaking, listening. Hindi pa naman sila into writing eh. Wala pa namang mga texting. So hindi natin alam kung paano sila nakapag-communicate. So talagang mahirap ang kanilang kalalagayan. Pwede silang pagtawanan, pwede silang nahihiya, at pwede silang mapahiya sakaling biglang gumaling yan at makarinig ng mga sounds. Pwedeng mahiya at pagtawanan yan. At yung paghawak ni Jesus sa kanya, hinahawakan ni Jesus ang puso niya, ang kalooban niya. Ipinaparamdam sa kanya, mahalaga ka. Ipinaparamdam sa kanya, gagaling ka na. Ang buhay mo ay inaayos ko na. Ganon ang Diyos. Ganon ang Panginoon. Napakasensitibo niya sa mga nangangailangan ng tulong niya. Lahat tayo, mahal niya. Pero may preference niya. Sa ating unang pagbasa, sinasabi yon na ang mga walang-wala, ang mga walang nag-aalaga, ang mga pinababayaan, kanyang aalalayan. Kanyang sasaklolohan. Sa ating second reading, ganyan din. Sa ating gospel reading, ganyan pa rin. God is always in the business of looking for the last, is the lost, is the least. Ang sabi nga ng mahal na ina sa awit niya, di ba? Ang Panginoon will feed those who are hungry with good things. He will lift up the lowly. Mula noon hanggang ngayon, ganyan. Dahil yan ang preference niya. Yun ang pwedeng magbigay sa atin ng pag-asa. Ano man ang mga maranasan nating problema, lalong-lalo na kung wala tayong maasahan sa iba. Makasisigurado tayo na hanapin tayo ng Panginoon bilang kanyang nawawalang tupa. Iiwan niya ang mga mayroon, iiwan niya ang mga malulusog, iiwan niya ang mga banal. Ilalagay niya sa iyo ang kanyang atensyon sapagkat ikaw ang pinaka-nangangailangan noon. Ito yung sinabi kong pampalubag loob dun sa nakausap ko kamakailan. Nagpaalam naman ako sa kanya, i-share ko sa inyo yung kanyang istorya. Kasi mag-aasawa sila, matanda na sila, 70 years old, pataas, edad. Ang kanilang mga anak na pagtapos na nila, may kanya-kanyang pamilya na, kaya sila na lang mag-asawa sa bahay na kanilang inuupahan. Umuupa lang sila ngayon kasi yung dati nilang bahay, napilitan silang ibenta, pampagamot ng apo nila. Imagine, ng apo nila. So dahil kapos din, nangungupahan, minsan kinakapos, minsan nawawalan. So wala naman silang ibang tatakbuhan kundi ang kanilang mga anak lang. Minsan daw siya ang humihingi sa mga, pumupunta siya ng personal ha, bukod pa sa minsan ay nagte-text siya. Pero wala daw binibigay sa kanya. Sometimes, yung asawa naman niya, hindi pa nagsabay, di ba? So, pwede siguro, niisip, hindi ka binigyan, bibigyan ako ng anak ko. Hindi rin siya binigyan. Pareho sila. To think na sa pag-imbestiga ko, hindi naman kawawa lang kalagayan ng mga anak na nakapag-aaral nga sa maayos na eskwelahan ang mga apo niya. Kung minsan nga, pero ako nagtanong nito, nakapupunta ba sila ng SM kahit papaano? Opo, Father. So kahit papaano, nakapaglilibang-libang din. I mean, siguradong may extra. Bakit hindi mabigyan kahit konti? Bakit hindi maalala kahit konti? Bakit hindi pagmalasa kahit konti? Ang ama at ina na naubos naman dahil sa kanila. Alam po ninyo, naawa ko dun sa babae. Lalong-lalo na nang sabihin niya, Father, tulungan mo kung mawala yung bigat sa loob ko. Hindi naman ako nagagalit sa mga anak ko. Kaya lang, naawa po ako sa sarili ko. Naawa din ako sa asawa ko. Kinakailangan pa niyang maghanap ng trabaho para mabuhay lang kaming dalawa. Di po ako nagsisisi sa pagtulong ko sa mga anak ko, sa mga apo. Kaya lang, naawa po ako sa sarili ko. Sabi ko sa kanya, naawa ako sa iyo eh.
Pero sinisigurado ko sa iyo, mas naawa ang Diyos sa iyo. Alam po ninyo kung ba't ako naawa sa Kanya? Obviously, hindi na siya paborito ng mga anak nila. Hindi na. Kasi nga may sariling pamilya. Hindi na paborito. Pero pati ba naman yung pagiging preference na lang, hindi pa maibigay sa kanila. Maging isa na lamang sila sa mga preferences ng mga anak nila. Di ba mas masakit yon? Kanino pa ba sila? Sa lalong-lalo ng ating mga magulang. Yung mga magulang lalo-lalo na naubos o nawala dahil sa mga anak nila. Yung mga magulang lalong-lalo na kapag may edad na sa mga kamag-anakan, kahit naman yung mga nasa abroad, yung mga inaalagaan sa bayampunan, sa palagay ninyo, okay yun para sa mga magulang? Kung iba ang pagmamahal ng ina at ama sa anak, tandaan natin mga anak, iba ang pagmamahal din nating mga anak sa ating mga magulang. Darating ang pagkakataon na more than anything else, yun ang kanilang magiging hanap. So yung mga magulang na tulad ng ginang na kinuwento ko sa inyo, yan ang example ng mga taong lubhang nangangailangan. Hindi lamang ng material na bagay, kundi ng mga mahal sa buhay. Sana wag nating pagkakaitan ang mga yan. Sabi ko sa kanya, pagdarasal ko po, ayan, samahan kitang magdasal, na mawala yung bigat sa dibdib mo, na mawala ang awa mo sa sarili mo at sa asawa mo sapagkat kinakaawang ka ng Diyos. Sinisigurado ko po sa inyo, ipanatag niyo ang sarili niyo. Di ko alam kung kailan, di ko alam kung paano, pero tinutulungan at tutulungan niya kayo. Ipagdasal naman natin, sabi ko, nakaawaan ng Diyos ang mga anak ninyo. Doon na siya umiyak. Pasensya na, Nay, ha? Pero masama yung ginagawa ng mga anak mo. Pagdasal mo sila, nakaawaan sila ng Diyos. Mga kapatid, hindi masamang magkaroon ng preference, ha? Pero again, isama natin sa mga preference natin yung mga lubhang nangangailangan. Huwag natin silang kakalimutan. Sapagkat sila ang dahilan kung bakit tayo meron, sila ang dahilan kung bakit tayo malakas, sila ang dahilan kung bakit tayo buo. Kaya nga sabi ng Panginoon, sa pagdating ng panahon, pinakain mo ba ako, pinainom? Bakit? May pakakain kay, may paiinom ke. Kaya ka meron kasi merong wala. Kaya ka malakas kasi merong mahina. Kaya ka matalino kasi merong kinakailangan mong gabayan. Ganun ang buhay. Hindi man maiayos, definitely, totally ng Panginoon. Ang mundo na pantay-pantay. Gusto niya na magtulong-tulong naman tayo at tulungan natin siya na iangat. Hindi lang ang kalagayan, kundi lalong-lalo na ang moral ng mga nasa laylayan abang kalagayan sa lipunan maging sa ating tahanan. At malaki ang responsibilidad natin bilang mga mayroon, bilang mga malakas, bilang mga nasa itaas upang akayin din sila pataas. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko sapagkat mahal niya ako. Alam niya ang pinagdaraanan ko. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Alam niya ang mga sakripisyo ko, ang mga tinikis ko para sa sarili ko, para may maibigay lamang ako sa ibang tao. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko.
Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo akong magbigay. Kahit na ako'y napapagod na at nahihirapan na, kahit na ako'y nangangailangan din naman, tulungan mo akong maisip na may mas nangangailangan kaya sa akin, di lang ng material na bagay, kundi ng pagmamahal, pagmamalasakit at paggalinga. Tulungan mo akong maging sensitibo para sa mga taong ito at sana, Panginoon, pagdating naman din ng panahon na ako naman ang mga ilangan sa kanila, sana nandiyan sila. Pero mahirap umasa, mahirap maging malungkot, mahirap ma-disappoint. Tulungan mo ko na mula ngayon, umasa ko sa iyo lamang, Panginoon. Hallelujah! Tapat ka sa pangako mo sa akin. May isang salita ka. Hindi mo ko malilimutan. Hindi mo ko pamamayaan. Tulungan mo po akong panghawakan niya, paniwalaan niya. Gawin kong pag-asa ng aking buhay yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa higit pa sa inaasahan mo sapagkat nakikita naman ng Diyos lahat ng mga ginagawa mo, lahat ng mga tiniis mo para sa sarili mo, para may maibigay lang sa iba, lalo sa pamilya. Kita ng Diyos yun, na-appreciate ng Diyos yun. At maniwala ka, hindi ka pababayaan ng Panginoon kung lalapit kay Jesus. Kay Jesus. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now and ever shall be, world without end. Amen. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Pag-aalay.
sa isang ng aming buhay. Tinapay na ito'y nagmula sa lupa, bunga ng paggawa. Kunin mo upang maging pagkain at dulot ng buhay. Ang maihahandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at anak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan aming ialay ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Tanggapin mo, Panginoon, itong aking alay sa iyo. Ibibigay, ialay lahat ng yaman at buhay. Ihahandog sa'yo, papuris ang ngalan mo. Kahit na may kasalanan, itong pusong nagmamahal, tanging hiling sa'yo, sana'y tanggapin ang alay ko. Ang aking dalangin, maging karapat-dapat sa iyong tingin. Itong puso nananabik na makapiling ka tuwing na ihandog sa'yo, papuris ang ngalan mo. Kahit na may kasalanan, itong pusong nagmamahal, tanging hiling sa'yo, sana'y tanggapin ang alay ko. Tanggapin mo, Panginoon, itong aking alay sa iyo. Ibibigay, ialay lahat ng yaman at buhay. Ihandog sa'yo, papuris ang ngalan mo. Kahit na may kasalanan, itong pusong nagmamahal, tanging hiling sa'yo, sana'y tanggapin ang alay ko.
sana'y tanggapin, sana'y tanggapin ang alay ko. Ang alay ko. Hayagang iyong kadakilaan sa tinapay at alak na laan. Patikin ng dulot mo, kaligtasan. Halik ng langit sa amin iyong sambayanan. Ang iyong katawan ay inihain upang kami ay makapiling. Pagliligtas mo ngayon'y inaalala. Pasasalamat sa'yo ng banal. Nahayagan iyong kadakilaan sa tinapay at alak na laan. Patikim ng dulot mo, kaligtasan. Halik ng langit sa aming iyong sambayanan. Ang iyong dugo ay umagos upang linisin puso naming libos. Pagmamahal mo ay nadarama sa pagsulyap sa bawat gunita. Nahayagan iyong kadakilaan sa tinapay at alak na laan. Patikim ng dulot mo, kaligtasan. Halik ng langit sa amin iyong sambayanan. Nahayagan iyong kadakilaan sa tinapay at alak na laan. Patikim ng dulot mo, kaligtasan. Halik ng langit sa amin iyong sambayanan. Di man kami karapat-dapat umarap sa dambana. Naririto kami upang pag-ibig namin Manalangin tayo. Ang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan,
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mong ang iyong kadakilaan ay aming handugan ng iyong minamarapat na aming maialay, at naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghahain ngayon pinagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mo pong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sapagkat sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami pa rin naman ang iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na parito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pagkalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa, ni Janice na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko at alalahanin ng ating mga minamahal na yumao. Kasama si Nan Joyce, Louie, Benjamin, Nelly, Chonga So, Maria So, Jose So, Eralito So, Elsie, kayo din ng lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagkitapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
ay isang mahal na birhen ng lasal at ang ina ng Diyos. San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mo pong aming pananampalataya, huwag pong aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po, Espiritu. Ng mga
Narito sa harap natin ng Panginoon, ang ating buhay at kaligtasan, mapalad tayong Kanyang inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sa'yo ay tumangka, ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Mapapalad ang nais, ang Diyos ang siyang aliw. Ligaya at liwanag ang siyang makakamtan. Jesus, ako'y di dapat sa'yo ay tumanggap, ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Mapapalad ang naaawa sa taong galita. Sila'y kakaawan at tutulungan niya. Jesus, ako'y di dapat sa'yo ay tumanggap, ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Mapapalad ang umiibig sa galit ng
masunurin sa Diyos. Makakamtan ang nais kay Kristong tumubos. Jesus, ako'y di dapat sa'yo ay tumanggap, ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Jesus, ako'y di dapat sa'yo ay tumanggap, ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Salamat sa'yo, aking Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa bugtong mong anak. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat ang sa iyo'y aming sasanggitin. Maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal ay iyong pinalalakas at pinubuhay. Paging tapatin mo kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak na para sa aming sarili niya ang alay bilang tagapamagitan kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin. Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na kagandahang loob mo ay nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo itinupad. Sa panan ni Kristo'y itinuri mo kaming mga tunay mong anak, kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawalan ng saysayang iyong paghihirip. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan niyo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat
at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos sa may tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalle, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Paalala po, kapistahan na po ng pagkapakita ng Mahal na Birhen sa Lasalle this coming September 19. Ang mga masas po natin para sa nobenaryo hanggang sa kapistahan ay alas 6 ng gabi. Pwera lang sa September 18, 5 p.m. ang misa with our Bishop Dennis Villarojo. So, mula sa Tuesday, 6 p.m. ang misa ng nobenaryo para sa kapistahan ng Mahal na Birhen ng Lasalle ng September 19. Lahat ng masses ay 6 p.m. 5 p.m. pakumpisal. Pwera lang, September 18 sa Bisperas, 5 p.m. ang misa with our dear Bishop Dennis Villarojo. At pag Sunday Mass schedule. So sa halip na 6 p.m., 5:30 p.m. ang schedule pag Sunday. Pero sa ibang mga araw, laging 6 p.m., pwera lang sa Bisperas, September 18. Salamat po at salamat po sa inyong mga tinutulong sa pagsuporta sa souvenir shop sa mga alkansya at sa pag-share ng ating mga videos. Salamat sa pagsuporta sa Sri Nelson na Crown sa mga bagong products na yan. Maraming salamat po sa pagsuporta niyo sa mga sweatshirt natin at sa jersey riding jersey natin. Salamat din po dahil sa inyo nakapagpapatayo tayo ng mga chapels, nakapagbibigay tayo ng mga libreng images ng Our Lady of Lasalle to promote this devotion. At salamat po dahil ngayon nakapagpapatayo tayo ng mga chapels. Nandyan po uli sa labas yung nagtitinda ng dishwashing soap. Siya po ay may anak na kinakailangan ng liver transplant. So, tinutulungan po natin sila. Kaya, sana po sa ating makakayanan, tulungan po natin siya. Bili po tayo ng tinitinda nila para sa pagpapa-opera ng kanyang anak. Kasi yung mga liver transplant sa India pa po ginagawa. Ayan. At, ayun, kailangan nila ng medyo malaking halaga. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magpalain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you rin po. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantan. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisan. Ang Birhen kong umibig ay walang sitamis. Magsintang sa dalinis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming inialay ang pag-ibig